Sa bawat sulok ng mga lumang tahanan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro, kundi ipinasa sa bulong at gabing tahimik. Mga kwentong nakapalibot sa isang pamilyar na tanawin. Isang pusang buntis na naghahanap ng ligtas na silungan. Sa mga mata ng agham, ito'y bahagi lamang ng natural na siklo ng buhay. Ngunit sa mata ng mga matatanda, ito'y sinasamahan ng mga paniniwala at babala. Mga pamahiing tila tanikala ng kasaysayan na mahigpit pa ring nakakabit sa ating kasalukuyan. Bawal ang ibang tao sa paligid habang nanganganak ang pusa. Baka magtampo ang ina at pabayaan ang mga kuting. Kapag ang pusa ay nanganak sa ilalim ng kama, may dala itong swerte o kamalasan. Depende sa ugali ng alaga. Mula sa pagpili ng pugad hanggang sa araw ng panganganak, bawat kilos ng buntis na pusa ay pinagmamasdan. Hindi lang ng mga mata, kundi ng paniniwala. Nakaugat ang mga pamahiing ito sa takot at respeto, sa hiwaga ng buhay na nagmumula sa katahimikan. At bagamat tinalikuran ng ilan ang mga ito bilang abot kamay na pamahiin, nananatili pa rin ang tanong. Paano nga ba natin nauunawaan ang kababalaghan ng buhay kung hindi rin sa mga kwentong bumabalot dito? Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito ating tatalakayin ang mga pamahiin sa buntis o bagong panganak na pusa at ang mga ritual o gawain na pinaniniwalaang pampaswerte. Una, kapag may buntis na pusa sa bahay, may parating ding biyaya. Ang pagbubuntis ng pusa ay sinasabing sumasalamin sa kasaganahan at bagong simula. Maaring may parating na swerte, pag-angat sa buhay o magandang balita sa pamilya. Pangalawa, huwag lalapitan ang bagong panganak na pusa, lalo na ang mga kuting, dahil baka mabati at mamatay. Isa itong babala na ang enerhiya ng tao ay maaaring makasama sa kuting, lalo na kung may dala itong inggit, galit o matinding emosyon. Pinapayo rin ito bilang proteksyon sa kalusugan ng mga bagong silang. Pangatlo, kapag ang pusa ay nanganak sa loob ng bahay, lalong yayabong ang kabuhayan. Ang panganganak sa loob ng bahay ay tinuturing na swerte. Parang inihuhulog sa iyo ang biyaya sa mismong tahanan. Ang kuting ay simbolo ng bagong pag-asa at pagdami ng grasya. Pang-apat, masama ang palayasin o saktan ang buntis o bagong panganak na pusa. Magdadala ito ng malas. Pinaniniwalaang ang pusa, lalo na ang maselang panahon ng pagbubuntis o panganganak, ay may sensitibong koneksyon sa espiritu ng bahay. Ang pananakit sa kanila ay parang pagtulak sa swerte palabas. Panglima, kapag ang buntis na pusa ay biglang nawala, may masamang enerhiya na sinipsip niya mula sa bahay. Ang biglaang pagkawala ng buntis na pusa ay minsang itinuturing na sakripisyo. Ibig sabihin ay inilayo niya ang malas o panganib mula sa kanyang amo o tahanan. Pang-anim, kapag isang buntis na pusa ay kusang pumasok sa bahay mo at nanganak doon, pinaniniwalaang ikaw ay pinili ng kapalaran para pagpalain. Sa ilang lalawigan, sinasabi na hindi basta-basta nagpapaanak ang pusa sa kahit saan. Kapag sa iyong bahay siya nanganak, ito raw ay senyales na ang tahanan mo ay ligtas, mabunga at pinagpala. Pang-pito, ang bilang ng kuting ay katumbas ng dami ng biyayang darating. Kung 6 ang kuting, may 6 na biyayang parating.
kung tatlong magandang balita at iba pa. Pero sinasabing huwag bilangin ng malakas upang hindi maagaw ng malas. Pangwalo, kapag ang buntis na pusa ay madalas humiga sa tabi mo, ikaw o isang miyembro ng pamilya ay maaaring magdalang tao o makaranas ng bagong paglikha. Isa itong simbolikong pamahiin. Ang malapit na koneksyon sa buntis na pusa ay maaaring magsanhi ng paglago, paglikha o bagong yugto sa buhay ng taong pinili niyang samahan. Pangsyam, kapag nanganak ang pusa malapit sa pintuan ng bahay, may bagong miyembro ng pamilya na darating. Maaaring may darating na bisita, bagong sanggol o bagong karelasyon. Ito rin ay itinuturing na simbolo ng pagbubukas ng oportunidad o pagdating ng balita. Pang-10, kapag nanganak ang pusa sa ilalim ng kama, may itinatagong lihim ang isang miyembro ng pamilya. Isa itong babala o paalala na baka may kailangang harapin o buksang damdamin sa loob ng inyong tahanan. 11. Kapag nanganak ang pusa malapit sa apoy o abuhan, pinoprotektahan niya ang pamilya mula sa paparating na panganib. Ang kalan o apoy ay simbolo ng buhay. Ang buntis na pusa raw ay nagsasakripisyo o naglalagay ng sarili sa harap ng panganib upang ilayo ito sa tao. 12. Kapag ang kuting ay pinanganak na may markang kakaiba sa noo, ito raw ay espiritual na alaga o may kakayahang magbantay sa bahay laban sa masasamang espiritu. Ang kuting na ito ay sinasabing may espiritual na misyon, kaya pinapayo na ito ay alagaan ng may respeto at hindi ibenta o palayasin. 13. Kapag ang buntis na pusa ay tumigil sa tapat ng bahay ng isang tao, maaaring may masamang enerhiya sa bahay na iyon at sinisip-sip niya ito. Itinuturing ang pusa bilang protector o tagapagsalo ng malas. Sa ganitong kaso, maaaring sinyalis ito ng enerhiyang dapat linisin sa paligid. 14. Huwag basta-basta ipamigay ang kuting bago ito tumuntong ng 3 buwan. Baka pati swerte ng bahay ay madala. Ang unang 3 buwan ay mahalaga sa koneksyon ng kuting sa pamilya. Kung maagang ibinigay o itinaboy, sinasabing pati swerte, kasundo o proteksyon ng bahay ay nawawala. At pang-15, kapag ang pusa ay nanganak habang may kasabay na buntis sa pamilya, pinaniniwala ang magiging ligtas ang sanggol sa sinapupunan. Ang buntis na pusa ay sinasabing nakakaramdam at sumasalamin sa kalagayan ng buntis na tao at minsan ay naglilipat ng bigat o panganib palayo sa tao. Sa ibang mga kasabihang lahi naman, kapag raw ang pusa ay naghahanap ng tahimik na lugar para manganak, may parating na tahimik na biyaya. Kung saan manganak ang pusa, doon sumisibol ang swerte. Huwag ililipat ang pusang buntis o nanganganak. Kapag inilipat sa ibang lugar ang buntis o bagong panganak na pusa, maaari raw itong ma-stress at iwanan ang kanyang mga kuting. Kapag ang kuting ay sinilang na may kakaibang kulay, katulad ng itim o puti sa isang bahagi ng katawan, ito raw ay may dalang swerte o malas. May mga naniniwala na ang kuting na may puting batik sa noo ay swerte. Huwag pakakainin ng ampalaya o mapait ang buntis na pusa, dahil raw ito ay makakasama sa kuting at maaaring maging sanhi ng kahinaan o kapinsalaan sa panganganak. Ang inuna ng pusang bagong panganak ay hindi dapat ilabas ng bahay. Sinasabing kapag inilabas ito, maaaring masundan ng sunod-sunod na pag-aanak ng mga pusa sa loob ng bahay o kaya'y mawala ng gana ang ina sa pag-aalaga sa kanyang mga anak.
Sa metaphysical at espiritual na tradisyon, lalo na sa feng shui, shamanic beliefs at animism, ang buntis na pusa ay channel ng creative energy. Ang kuting ay sumasagisag sa pag-renew ng cycle ng buhay. At kapag inalagaan mo ng mabuti ang buntis na pusa, inaalagaan mo rin ang enerhiya ng bahay. Kapag pinabayaan siya, ang enerhiya ng bahay ay maaaring masira o maging alanganin. Mga ritual o gawain na pinaniniwalaang pampaswerte kapag mayroong buntis o bagong panganak na pusa. Una, lagyan ng puting tela o kumot ang lugar ng panganganakan ng pusa. Sinasabing ito ay nakakaakit ng positibong enerhiya. Pangalawa, mag-alay ng dasal o tahimik na panalangin sa araw ng panganak. Para raw hindi lamang katawan kundi pati espiritu ng bahay ay maging maaliwalas. At pangatlo, iwasang pagalitin o guluhin ang pusa sa araw ng panganak upang hindi mabalisa ang daloy ng swerte. Hindi man natin masusukat ang swerte sa buntot ng pusa o sa bilang ng kanyang mga kuting, nananatiling buhay ang paniniwalang may mahika sa kanyang tahimik na presensya. Ang buntis na pusa, madalas na di pansin sa karaniwang araw, ay isa sa mga hayop na binibigyang kahulugan ng paniniwala. Maaaring wala itong sapat na ebidensyang agham, ngunit sa mata ng ilan, sapat na ang kabutihang nadarama sa kanyang presensya. Sa huli, ang mga ganitong paniniwala ay sumasalamin sa likas na pagnanais ng tao na kumapit sa pag-asa na kahit sa katahimikan ng isang pusang buntis, may mensahe ng swerte at bagong simula. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.